Good evening. Magandang gabi, sir. Pasensya na. Alam naming busy-busy kayo. Ayan. Nasa opisina pa po ba kayo? Nasa office pa. Office pa. Nako. Nako, sir. Unang-una, congratulations na. Nakalusot kayo sa Commission on Appointments finally. Ano, nahirapan ba kayo kanina? Kinabahan. Mas maano pala, Sir Christian, mas mabigat pala ang pag-appear sa CA kaysa mag-appear ka sa Supreme Court, mag-argue sa Supreme Court o sa kahit na anong courts. Medyo mas kakaiba pala yon ang feeling at ang experience na yon. Oo. Pero this is not the first time na sumalang kayo in, let's say, ilang months ba? In a few months, dahil sumalang din kayo during the tail end of the Duterte administration. Tama ba? Tama po yun, pero at yung po kasing pagsalang doon, walang mga tanong, wala namang talagang formal question and answer kasi nga po dahil hindi nagkaroon ng quorum yung tayo ay subject ng confirmation ng tayo commissioner, kaya po hindi talaga nagkaroon ng talagang tunay na confirmation hearing at that time. Okay. So ngayon, pwede na kayong mag-focus sa work, no? Kasi wala na kayong problema kung mako-confirm yung appointment nyo or not. Well, actually naman kahit naman nung hindi tayo confirm, ang pagtatrabaho natin ay hindi nakadepende kung talagang mako-confirm o hindi. Kaya lang syempre mas kakaiba, mas iba kapag na-confirm ka na. Dahil may mga reform agenda kasi tayo, may mga reforma na gusto natin ipatupad na syempre nag-aagam-agam ka kasi baka maya-maya yung mga maapektuhang individual o tao, yung pa yung mag-complain sa'yo o yung pa yung mag-oppose. Syempre binabalanse mo rin yan. Kaya talagang bilang isang karanasan, maganda rin talaga na yung mga natatalaga sa mga ganitong posisyon ay nakukonfirm ka agad o nare-reject ka agad upang makakilos ng mas maayos at the same time mas makapagdesisyon ng walang agam-agam ang sa sarili nila. Okay. Iisa-isahin po natin yung reform na pinaplano nyo po sa COMELEC. Napaka-importante niyan. Nung last time nag-usap po tayo, talagang pinasadahan nyo na rin yan. Pero unfortunately, hindi kayo na-confirm nun, na-bypass yung appointment nyo. Pero bago po yan, marami po kasing curious eh. Doon sa huling pahayag niyo po yung nangyari kay Director James Jimenez na for the longest time siya po yung naging mukha ng COMELEC, no? All of a sudden, nag-early retirement. And you were quoted as saying na that was deeply personal yung decision. Tama po ba? Tama po yun. 2 linggo pong pinag-aralan din ng Commission and Bank kung tatanggapin po yung early retirement po ni Director James Jimenez. Subalit, Sir Christian, nung ating pong inalam, nakausap ko po siya ng personal, ay medyo may patungkol din po sa kaniyang kalusugan. Medyo may idea po ako doon, no? Pero bukod po ron, naging factor po ba yung naging controversy toward the end of the campaign period? Yung naging problema doon sa hindi natuloy na last of the COMELEC sponsored debates. At isa po sa mga nasisi noong time na yon, si Director James Jimenez. May kinalaban po ba ito sa kanyang early retirement? Hindi naman po niya napatungkulan o hindi po niya nabanggit sa atin nung kausap ko po si Director James Jimenez at mukha namang talagang in all fairness kay Director James, hindi yun ang kanyang kadahilanan. At dahil dyan, respeto natin siya at the same time, sobrang natin siyang pinapasalamatan sa napakahaba niyang pagsisilbi at paglilingkod dito sa amin sa Commission on Elections. So, among other things, siguro maaaring nasa isip po yan ni Director James, pero of course, we cannot speculate. Ako talaga, ang ibinibigay ko na lamang na natanggap ko na kadahilanan ay dahil doon sa kanyang kalusugan. Okay. O sige, pag-usapan natin yung plano niyong gawin as COMELEC chairman. So hanggang kailan po yung term niyo uli? Hanggang February po of 2029 ang ating pong termino dahil 7 taon po yon na paglilingkuran po natin ng commission sa posisyon po na yan. So ma-outlive nyo yung Bongbong Marcos administration na matatapos sa 2028? Mukhang ganun po ang mangyayari kung sakasakali po. Okay. So ano yung mga plano nyong gawin? Kasi nung dati nakakausap ko kayo, marami kayong ideas on how to reform COMELEC. No? Unang-una, sige, pag-usapan natin yung building. So meron kayong tinatayong building, tama po ba 9.3 billion? Actually po, itatayo pa lang kung kami Itatayo. po nung pagpasok ko po dito bilang chairman po ng commission, yung aking ad interim appointment, hindi man po sinasadya, subalit isa po sa mga priority natin po ay sana makapagpatayo po kami ng building. Katatapos lang po talaga ng sunog dito sa amin, gamuntik na masunugan ang kabuuan ng buong Palasyo del Gobernador, subalit pinalad na isang parte lang po ng isang opisina ang nasunog. Kaya lamang po talaga, ang pag tinignan niyo po ngayon yung commission, fire hazard na po kasi talaga. And again, I will repeat, binanggit ko na po kanina sa confirmation, kami po ay nagbabayad ng 159 million
kada isang taon sa lahat po ng upa namin. Hindi lang po sa palasyo. Sa Palasyo del Gobernador po yung po nakikita po lagi ng mga kababayan natin. 3 palapag lang po ang amin pong inuupahan dyan. Subalit sa mga kalapit po na mga building na medyo hindi naman po gano'n na kababago o kagaganda ang itsura, ay inuupahan din po namin. At kasama na rin po, Sir Christian, yung pong mga warehouse po namin na located sa iba't ibang lugar. Meron po sa Santa Rosa, meron sa may Mindanao Avenue, meron sa may Philpos, meron din sa may minsan sa may Pasig. Isipin niyo po at the same time, Sir Christian, kapag ka po kami ay magkakaroon ng filing ng candidacy, kung natatandaan po ninyo, o minsan doon sa amin pong canvassing, kami po yung nangungupahan dyan po sa may PICC at minsan po sa isang hotel dyan sa katabi po ng PICC. Napakadami po namin kagastusin sa pangungupahan, samantalang pwede naman po magpatayo ng isang building. Lalo pat, Sir Christian, meron pong mahigit 2, kulang-kulang 3 hektarya na lupain po ang Commission on Election dyan po sa may Makapagal. So may lupa kayo, pero yung pondo, saan po kukunin? Siyempre po nung una, alam niyo po ang aming proposed agency budget sana for 2023. Ito po yung agency budget, wala pong kasamang building ito nung una dahil hindi pa po ako kasama muli nung dito sa COMELEC, ay 10 billion. So bali ito po yung na-reduce ng ating pong Department of Budget and Management sa 4.6 billion. Ngayon nga lang po ay naswertihan po, talaga nabiyayaan po kami na pagpasok po natin dito, nakausap po natin ang DBM, lalong-lalo na po ang magiting na nakalihim ng DBM, at tayo po yung napagdagawaran ng additional 500 million bilang pasimula kung sakasakali magpapatayo kami ng building. Kaya lang po, Sir Christian, sadya po na hindi po sapat ang 500 million, baka po kasi walang mag-participate na mga magagaling na contractor, baka sabihin hindi seryoso ang paggawain sapagkat 500 million lang. Kung kaya naman po, sa darating na Biyernes, patuloy po kami mananawagan dahil po budget defense po ng ahensya, patuloy po kami mananawagan sa ating pong kongreso na baka naman pwede po madagdagan yung pong 500 million. Naintindihan po natin ang mga priorities po ng ating administrasyon, lalo na po ang food security, agriculture, at siyempre po ang pandemic response. Subalit baka naman po pwede kami makahingi pa ng karampot upang maidagdag do sa initial po na naigawad sa amin. Magkano po ba yung kailangan nyo talaga? Yan ba yung 9.3 billion? Tama po, Para pero ang makompleto. initial pong kailangan ay hanggat maaari 2 billion, pwede po ang tawag dyan ay multi-year, abutin ng 4 hanggang 5 taon po. Yun nga eh. Actually, marami kasi nang babash sa inyo ngayon. No? Pero pag inisip nyo, you really have to invest in our Commission on Elections. Eh, no? Kung nakapunta kayo sa Palasyo del Gobernador, medyo baka mapakamot yung ulo nyo. Ito ba yung COMELEC natin? 3 floors pala, no? Talagang siksik na siksik yung mga opisina dyan eh, no? Tama po at hindi po at doon po sa mga nagbabash sa atin ay nirerespeto naman po natin. Alam naman po namin pera po at kaba ng bayan yan. Subalit hindi po ba kung titingnan po natin, 159 million ang inuupa namin. Sa 10 taon that's 1.5 billion. Sa lahat po, kahit po naman ng ating mga ordinaryo mga Pilipino, mga kayo po mga kababayan natin. Alam niyo po na iba kapag ikaw ay merong bubong sa inyong bumbunan, iba ang may pangarap na meron kang bahay na sarili. Hindi pa pwedeng nangungupahan ka lang panghabang panahon. Yun po yung ninanais ng Commission on Election. Ang lagi ko nga po laging binabanggit, Sir Christian, ay bakit ang Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, bakit po sila lahat ay may building? Kahit po ang Commission on Audit, bakit po ang COMELEC ay wala? Kami naman po ay isang constitutional body rin. Kulang-kulang pong 7,000 ang aming empleyado rin sa buong Pilipinas. Okay. Ito po, pag-usapan natin yung VCMs, yung mga ginamit na natin over the past few elections. Alam ko, ang posisyon nyo dyan, hindi nagagamitin dapat, no? Kasi nga, may wear and tear yan, no? Masusunod po ba yan doon sa susunod na election sa 2025? Iba na bang gagamitin natin? I-clarify ko lang, Sir Christian, hindi naman po natin babaliwalain yung buong 90,000 na mga makina natin. Siyempre po, alam niyo naman sa pamahalaan, hanggat ang isang silya ay magagamit, hanggang maaayos. Pero ang atin po, hindi na siya yung main na gagamitin natin. Ibig sabihin, pwede naman pong pamalit. Kung sakaling biglang masira, for whatever reason, yung talagang main machine na ginagamit natin, at least may naka-standby tayo na pwedeng naandyan. Kasi total naman, sayang din naman, naandyan pa rin naman po yan. At kung sakasakali, titingnan mo lang dyan kung anong pa yung pwede, anong pa yung ayos at hindi sira. Subalit, yung pong kabuuan na pampalit dyan, sa ating pong palagay kinakailangan na dahil po
Sir Christian, kami rin po naman ang sisisihin ng ating mga kababayan na bakit hindi nyo nalang pinalitan, bakit pumalpak ito, gumamit ng electric fan, bakit mo tinataktak, bakit kinakailangan palalakihin mo yung butas ng machine para lamang pumasok ang mga balota. Hindi po ba na yung po yung mga naranasan po natin, maaaring hindi po ganun kalaki, maaaring wala nga 2,000, yung po mismong size, yung po mismong machine na nasira natin. Pero yan po ay simula na. At dahil simula po yan, babala na po sa amin yan. And therefore po, yun nga lang po, medyo malaki po ang magagastos natin kung tayo po magre-rent ng panibagong mga makina. So anong plano niyo po for 2025? Magre-rent pa kayo ng bagong batch or anong plano niyo po? Hinihintay po natin, Sir Christian, kung ano ang direksyon ng ating pong kongreso. Dahil po natatandaan po natin, bago po natapos yung last Congress, ay nagkaroon po ng panukala na magkaroon tayo ng hybrid system of election. So, po pagka-hybrid, ipapagka fully computerized. So gusto po namin hintayin ano po ba talaga ang tamang direksyon. Kung kami po ang tatanungin, maganda rin po talaga may hybrid. Kaya lang po, pagka-hybrid, hindi po ba, siyempre, dalawang sistema yon sa isang election, mas magastos po yun, mas madadagdagan po yung gastos natin. Kapag po computerized, maaaring konting adjustment doon sa nagastos namin para sa 2022 elections. Pag tuloy yung computerized, ano yung price tag po niyan? Kung magre-renta? Palagay ko po mga 40 billion ang aabutin sapagkat hindi lang po machine ang kailangan po diyan, buong automated election system po 'yon. Kasama pa po yung transmission, kasama po yung mga servers, kasama po yung mga laptops at napakadami pang component ng automated election system. Nung po nakaraan, tayo po binigyan ng ating pong kongreso ng mga ang hinihingi po namin noon ay 42 billion, subalit ito po hinati pa sa 2 taon. 2020 at 21 at saka 22, kaya po nabigyan ng komisyon ng mga 26 billion lamang na pagkasya nagawan po ng paraan ng COMELEC. So kung 26 billion na po nagastos namin, di isipin nyo na lang po kung ito ay sa 2025 na mas madaming botante at mas madaming presinto po na involved. Pag sinabing hybrid, kakailanganin syempre ng congressional action dyan. No? Hindi siya pwedeng motu proprio gawin ng COMELEC. Kailangan ayusin yung batas, di ba? Tama po ba? Tama po, yun po yung paninindigan natin, hindi po pwedeng kami lamang sapagkat meron po siyempre appropriation of public fund na kakailanganin. At siyempre, magkakaroon po ng tinatawag na amendment sa Republic Act 9369. Yung automated election law, tama po ba? Tama po yan, sir. Pag sinabi bang hybrid, tama ba yung pagkakaalala ko? Kasi ang nakausap ko before yung mga nagsusulong niya, no? Gusto nila, at least siguro sa precinct level, may nakikitang actual na bilangan. Tama ba? Nakikita ng tao na ililista kung sino yung binoto nila. Tama ba? Tama po. Yan po yung nasa isip ng mga nagpupush po ng hybrid election system na kahit paano, parang manual na parang gagawin natin sa barangay NSK, nakikita, nababasa, may mga tao sa likod, may mga watcher. Yung pong computerization, yung electronic transmission of the result, kung paano mo tatransmit electronically. Tatandaan po natin, kaya naman mo kailangan ng makina, parang sa cellphone, pwede ka naman sanang bumulong na lang o pwedeng isigaw mo na lang, oy, pakipadala ng suka dito. Pwede naman yun. Pero mas mabilis kung iyan ay natatransmit mo via phone, tinext mo lang, pakidala ng suka dito. Ganyan din po ang makina. Sa halip na dadalhin mo mano-mano yung result sa bayan, sa City Hall, kung saan nandun yung canvassing na napakalayo, minsan kinakabayo pa, may nagbibisikleta, nagmomotor, nag-jeep, nagsasasakyan, ay dito, isang pindot mo lang, napapadala yung result. Yun po yung kagandahan ng computerized election. Meron ba kayong magiging savings dahil hindi naman tuloy yung barangay elections this year? Meron bang savings ang COMELEC dyan? O not necessarily? Wala po, hindi po. Kung sakasakali po hindi tutulad, maaga po nilang masasabi, tama po may matitira. Doon po sa 8.449 billion pesos na hawak po ng komisyon, yan pong iba dyan ay obligated na, Sir Christian. Ang ibig sabihin po ng obligated na, nai-award na po namin yung kontrata sa pagbili ng boxes, kontrata sa pagbili ng ballpen, indelible ink, iba pang mga papel na kakailanganin po namin. And ang hindi na lang po nabibigay ay yung pong halimbawa, honoraria ng guro. O kaya po yung training ng guro. Magte-train po kami ng mga guro, Sir Christian. At pag nag-train po kami, mangungupahan po kami ng venue. Magpapakain po kami ng ating po mga guro habang sila ay tinetrain. Di ba? Pagka po nagkaganon, malaking amount po yun. So, yun po ay nasa COMELEC pa rin. Kaya po sana, kung talagang hindi matutuloy, masabi po kaagad sa amin upang hindi namin magastos yun, mag-train kami ng guro, tapos marireset din lang naman po, Sir Christian. Ang mangyayari po doon, another retraining uli, doon sa susunod na resetting po. At na parang nasayang na po
yung ating po nagastos. Ito po sir, para mas maintindihan ng mga tao, no? Kasi budget, ano to, no? Budget technicality, yung obligated na ibig sabihin na i-award na, no? Hindi lang nailaan. Mhm. So, kunwari, talagang tuloy na postpone yung barangay elections, ano mangyayari to sa pondong na-award na? To sa Ah, budget na? actually po kung hindi dapat po hindi lang na-award, Sir Christian. Kapag na-award na, kinakailangan mag-deliver na, matanggap namin upang magkaroon na ng bayaran. Siyempre, pagka po natanggap na namin, na yan po amin na. Halimbawa po, padlocks. Ngayon po, yung padlock na binili namin, kung sakali yan obligated na-deliver na sa amin, tinanggap na namin at nagkabayaran na, yan naman po ay hindi masasayang, Sir Christian. Kasi po, kung sakali ma-reset ang halalan, yung lahat ng gamit na yan ay magagamit pa rin sa susunod na eleksyon. Yung kung saan tayo kung kailan tayo marireset, magagamit pa rin po yun. Kaya lang po, maaaring hindi na ganun kadami, maaaring kulang na po yun. Dahil syempre, pag nag-reset ka, dadami ang bilang ng botante, dadami ang bilang ng presinto, and therefore, kakailanganin mo ng dagdag na ballot box, dagdag na padlock, dagdag na indelible ink, ballpen at iba pang mga kagamitan. Nga para doon sa nagwa-wonder, no? Dahil nagkaroon ng sunog recently sa Comelec, no? Meron ba na-compromise na election-related documents? Kasi ang Wala po. suspicion ng iba dyan, baka naman sadyang sinunog yan. Ano ba talaga yung cause? Ano po yan, overloading po doon sa saksakan. Wala pong na-compromise, lalong-lalo na isang napakaliit na espasyo lang doon po sa aming 7th floor. Nagkataon lang po yan ang opisina yan ng Information Technology Department. Naisama po natin ang ating kapatid sa pamamahayag, na nasaksihan po nila, nakuhanan po nila sila mismo nakita po nila yung extent lang po ng damage doon sa area. Pero wala pong na-compromise sapagkat maliban po doon may mga backup po kami. Hindi lang po nag-iisa yun, may mga backup po kami doon sa lahat ng files na naando. Wala rin pong files na naapektuhan. Okay, pag-usapan natin yung mga election reforms o reforma sa Comelec na gusto nyo isulong. Gusto ko sa inyo muna manggaling, although may mga tanong ako rito reforma, no? That would actually require congressional action. Pero from your end, ano ba yung magiging priorities nyo po? Napakadami po kasing batas natin na dapat nang binabago dahil napakatagal na o kaya hindi na po tayo attune o sa ating pong sa ating pong nakaranasan sa araw sa panahon na ito. Halimbawa po, yung Omnibus Election Code, i-revise na po yan, hindi lang i-amend. Yan po ay March 5, 1985 pa po yan. Ganyan na po katagal yung Omnibus Election Code natin. Batasang pambansa pa po ang nakalagay dyan. So napakadami na pong provision ang dapat na baguhin at the same time ay hindi na po applicable sa kasalukuyan. Number 1 po. Number 2, halimbawa, yung pagboto ng ating mga nakatatanda at mga PWDs na mas maaga, at hindi na po sila dapat maisabay sa mga regular at ordinary nating mga botante upang hindi na po sila naabala at the same time napoprotektahan ang kanilang kalusugan at ang kanila pong yung kagalingan sa pagboto, hindi po sila napapahamak dahil yung iba po dyan may mga naka-wheelchair, yung iba po dyan ay siyempre hindi na po ganun kalalakas sa mga pangangatawan. Dapat separate na po yung pagboto nila. Halimbawa naman po doon sa sa campaign finance, saan naman po kayo nakakita 3 piso, 5 piso, 10 piso ang pwedeng allowable expenses. Alam naman po natin, hindi na po makatotohanan yung 3 piso per registered voter. Pangatlo po halimbawa, yung pong tinatawag na overseas voting natin. Hindi po ba kaya lagi na lang po natin narireklamo, napakababa ng voters turnout. Ito pong nakaraang eleksyon, 39% po ang nakaboto sa ating pong mga kababayan abroad. Mataas na po yun. Pero isipin niyo po, 39% na ang milyon po ang ginagastos natin para pabotohin ang ating mga kababayan abroad. Paano po kayo kung payagan natin ang internet voting para sa kanila? Hindi po ba? Kung makakaboto sila through the internet, masisigurado lang natin na basta secret at the same time ay hindi mako-compromise ang system, dapat po pabotohin natin ang ating mga kababayan. And such other several reform in terms of the laws, Sir Christian. Dito naman po sa amin sa Commission, structural reforms. Napakadami pong dapat na ayusin, especially the relationship between the main office of the COMELEC versus the field personnel or field offices of the COMELEC. Marami po akong nasaksihan na great disconnect. Nag-uutos ang main, hindi naman pala kayang implement ng lokal ng aming field personnel. At the same time, may mga concerns ng field, hindi naman nabibigyan ng tamang atensyon ng main office. Hindi pa pwedeng ganun, ni isang opisina po kami. Hindi po ba? There should be unity rather than disunity. Number 2 po, yung paghawak ng pondo ng bayan, kinakailangan po, hindi lamang sa maayos, kinakailangan transparent ang
ang paggastos ng bayan, ng pera ng bayan. Yun po kadahilanan kung bakit, Sir Christian, ngayon po lahat po ng procurement namin, pwede niyo pong makita yan, naka-livestream. Yan po ay Mm. pinag-utos ko na lahat naka-livestream, lahat ng mga dapat imbitahan na stakeholders, imbitahan. Hindi na po mangyayari yung printing ng balota ay walang mag-o-observe, walang magwa-watcher. Lahat po ng aspeto ng aming operation should be open and transparent to everyone. In fact, pinaplano ko nga po, maliban sa magkakaroon dapat ng platform kung saan yung lahat ng mga lahat ng mga patungkol sa mga kandidato ay pwedeng makita ng ating ordinaryong mga kababayan. At the same time, yung mga submission ng SOSE, Sir Christian, kinakailangan easily accessible sa ating pong mga kababayan. Hindi po dapat na ililihim yon o parang napakahirap makakuha ng ganong klase mga impormasyon sa atin. Bakit po? Kasi po siyempre, nag-submit ka sa amin, dapat panindigan mo, yan naman ay for public consumption, hindi naman yung for community consumption only. And such other several reforms, Sir Christian, na kahit makatatlo tayong programa dito, ay maaari hindi matapos sa ating talakayan. So isa-isahin lang natin pasensya na kayo, alam ko busy kayo, no. Ito rin, appeal ako doon sa mga nanonood sa atin ngayon, no. Bago kayo mambash, pakinggan niyo mabuti yung pinag-uusapan namin dito, no. Unang-una itong huli, dito tayo mag-start sa huling sinabi niya, yung transparency sa filing ng SOSE, statements of campaign expenses, na tama ba? Statement of campaign expenses. So Expenditure. contribution and expenses, no. So dapat may access ang publiko, hindi sila mahirapan. Kaso 'di ba structurally ang problema yung campaign finance office yung masyadong maliit, tama po ba? So Tama. paano mako-cross-check kung talagang tama yung idineklara doon sa actual na ginastos ng mga kandidato? Meron po ba kayo nakikitang diyan, reforma? Kasi Palalakihin po niyo ba yung opisina? yung opisina pong yun ay isang ad hoc office lamang, hindi po siya regular office sapagkat kinakailangan lakarin pa po namin na ito yung magiging regular na opisina. In fact, Sir Christian, yan ay gagawin natin na hindi lang campaign finance office. Yan ay magiging campaign finance and political party and party list affairs office. Ibig sabihin, ang isang party list once na na-accredit o yung mga political parties na kapag katagal-tagal nang na-accredit, take note, kayo po na Sir Christian ay laging naandito dati sa Commission on Election. Anong opisina nag-handle after ma-accredit ang isang party list o isang political party? Hindi po ba wala? So wala kang para Securities and Exchange Commission man lang na nagre-regulate ng mga korporasyon. So kaya tuloy nagkakaproblema tungkol sa sino ba ang tunay na may hawak dapat ng partidong ito. Bakit nagkakagulo na nagkakaroon ng intra-party struggle or dispute? Hindi po ba? At the same time, bakit yung mismo mga party list hindi nagsasabit halimbawa ng kanilang SOSE? So yung mga ganyang bagay po, Sir Christian, ay makukuha sa pamamagitan ng pag-create ng isang malaking opisina na yan. Kaya lamang po, kakailanganin din po namin ng pahintulot ng DBM dahil mag-create po ng mga opisina o magko-collapse kami ng opisina para lamang masatisfy na magkakaroon ka ng Director 4, Director 3 at iba pang mga items doon sa opisina na yan. Yan po ang problema. Sa bandang huli po talagang pera na naman ang pag-uusapan para lamang ma-strengthen nyo yung isang opisina na katulad po noon. May commitment po ba ang DBM na susuportahan niyang pagtataguyod niyo ng panibago opisina? Totoo po, meron naman po ang ating DBM sapagkat siyempre po, diba, ang policy naman nila ngayon ay right sizing. Kami naman po ay sumusuporta sa right sizing at ginagawa din po namin dito ng paraan sa COMELEC. Napakadami na pong mga positions dito sa COMELEC kaya hindi na po talaga hindi na po siya ngayon kumbaga sa hindi na pang sa kasalukuyan nung mga nakaraan. Sample na po kayo, Sir Christian, halimbawa, yung mga special investigator, bakit napakadaming special investigator kahit sa opisina ng chairman at commissioner at sa iba't iba pang opisina. Hindi po mas maganda may systems analyst halimbawa. Yun ang strengthen mo, yun ang padamihin mo. Yun kasi ang kailangan ng COMELEC. So yan po yung mga reforma na kakailanganin. Subalit, may katumbas po kasing halaga and ayaw po natin sa kasing istorbin sana ang pamahalaan muna sa mga ganyang klaseng paggastos. Pero syempre, that has to happen within your term, no? Kinakailangan pong lahat ng yan ay mangyari. Sir Christian, samantalahin ko lang. Lalo po sa mga hindi sumasang-ayon sa amin. Siguro naman po nakarating na kayo sa opisina ng aming mga local COMELEC, lalo po sa mga opisina ng election officers. Minsan nasa ilalim na hagdan, minsan tumutulo yung tubig doon sa loob ng opisina. Napakaliit kasi po binibigyan lang kami minsan ng napakaliit na espasyo ng pasasalamat
ang sobrang pasasalamat namin sa minsan sa LGU, napakaliliit po ng opisina. Sobrang overflowing ng documents. Pag nagparehistro kayo, wala na po halos kayong maupuan. Hindi po kami makapag-rent ng mga spaces sapagkat wala po kaming pambayad. Sapat lang po yung pondo namin. So, this is just to emphasize yung sorry state ng aming mga local offices. How much more, yun nga pong local offices, ganun, how much more po yung main office ng COMELEC. Okay. Dun sa ibang mga report na binanggit nyo, no? Don't worry, nakita ko medyo, alam ko mahabang araw nyo ngayon, no? Dun muna sa campaign expenses, doon sa per voter na allowed expense, no? So, 10 pesos per voter pag tatakbo ka for president or vice president, no? Tapos 5 pesos pag political party or At kung pag kandidato walang partido. partido. Okay. Tapos 3 pesos pag yung kandidato merong partido. Ano Yes, ba yung realistic na amount sa tingin nyo na dapat gastusin given inflation for example, no? Ano ba 20 yung pesos, realistic? 20 pesos po at saka 30 pesos man lang, kahit man lang sa national position, kahit man lang sa president at vice president, 30 pesos. At doon po sa may partido ay sa walang partido ay kahit po 25 pesos tapos 20 pesos kapag ka naman po may partido. Para naman po kahit paano, medyo realistic na po sa akin palagi kahit may inflationary rate tayo, yung 20 pesos, 25 pesos at 30 ay reasonable na. Kahit paano, hindi ka na mapipilitang magsinungaling kahit alam mong parang nagsisinungaling. Ibig sabihin, kayo po ba'y naniniwala? Ang inyo pong voting population, halimbawa, sa bayan nyo, 50,000. Maniniwala po ba kayo ang naginastos lang ng mayor nyo ay 150,000 pesos, halimbawa? Di ba? Minsan parang nagsisinungaling naman si mayor. Parang nagsisinungaling naman si yun po yung nakalagay sa batas, 3 piso lang, di po ba? And therefore, lahat ng paraan gagawin para lang pagkasihin doon sa amount na yun. Yun nga eh. Tsaka hindi ba kayo parang napapaisip din or parang naglolokohan tayo dito. Alam niyo naman na bilang isang long-time election lawyer tapos COMELEC chairman, no? Alam niyo naman na talaga may under declaration kasi nga ayaw nila lumabag sa batas. Kasi realistically, talagang ang laki ng ginagastos sa mga kandidato, local or national. Pero they have to follow what's written in the law, di ba? Tama po. Kaya po, Sir Christian, kakailanganin namin ang tulong ng napakadaming stakeholders, lalong-lalo na upang mabusisi ang mga sinasubmit nila dito sa amin. Kung kaya naman kung sinabihan ko mismo ang opisina ng campaign finance na kapag kami nagre-request, immediately you have to give at hindi kinakailang hadlang yung mga pagbabayad at hindi kinakailang hadlang yung mga kung anong mga administrative requirements. Kinakailangan ibigay natin yan basta may proper request lang sapagkat kailangan natin ng tulong nila, accountants, analyst, tingnan lahat, tama ba itong ginastos na ito? Mukhang may discrepancy. Sino ba ang mga donors? Saan ba talaga yan? Tingnan natin yung libro ng donors. Mari-research po yan. Kami po talaga sa COMELEC we will definitely admit na kulang ang aming personnel. Hindi man po kulang ang aming kakayanan. Pero yung personnel po namin, hindi namin madamihan dahil wala po kaming budget. Diyan po sa vote buying, ano ba yung reforma pwedeng gawin dyan? Tapos meron ba, ano ba yung update sa mga kaso na or complaints na that might have been filed in relation to the previous campaign po? Sir Christian, ano po, yung pong vote buying, ang punot dulo niyan ay yung mismong batas, yung definition ng vote buying. Sabi ko nga po sa inyo, yung vote buying ay nasa Omnibus Election Code na 1985. Hindi pa po uso noon ang makabagong pamimili ng boto. Halimbawa, pamimili ng boto sa pamamagitan ng yung pagpapadala ng pera, yung mga GCash, PayMaya, may mga ganyan. O kaya sa pamamagitan ng cellphone, o kaya yung mga iba't ibang pamamaraan makabago sa pamimili ng boto. In fact po, pag tinignan nyo nga, yung pagbibigay ng t-shirt, bowler, sombrero, hindi po maliwanag kung yan ay vote buying. Hindi po ba dapat kahit anong pamimigay, basta ang intention ay makakuha ng boto, dapat ay vote buying yan. Hindi po, dagdag pong solusyon yung pagpapa-increase ng penalty ng vote buying. Pero, sa isang banda po, pagpapa-increase ng penalty, pero at the same time, i-define natin ng maayos ano ba ang ibig sabihin ng vote buying. At the same time, syempre, dapat po voters education talaga. Kinakailangan maintindihan ng lahat na ang pamimili ng boto ay hindi isang tao lamang. Kasama po yung nagbibenta ng boto. So it takes two to tango po yan. At ngayon po, yung update ng mga kaso, nung bago po tayo, pagka
talagang pagka talaga po, Sir Christian, ay miniting po natin ang iba't ibang opisina na in charge sa lahat ng mga kasong ganyan. Ngayon po ay sinisimulan na po na madesisyonan ng lahat ng mga cases. Maaaring hindi po napapalathala sa lahat, Sir Christian, dahil hindi ganun kalalaki yung mga involved na tao o individual. Pero yun po ay nire-resolve na ngayon ng aming law department. Either nadidismiss o ang findings nila ay probable cause para mapailan ng kaso sa korte. Bilang panghuli po sa bagay na yan, Sir Christian, ang panawagan po sa natin sa ating mga kababayan, kung pwede po sana, na kung magpapal po tayo ng kaso, paninindigan po natin. At the same time, sana po kumpleto ang mga ebidensya. Hindi po yung ebidensyang napulot lang sa sabi kasi ni ganito, kasi mukha daw ganyan. Hindi po pwede ang speculation, hindi rin pwede ang sabi-sabi. Kapag po nag-gather tayo ng ebidensya, kinakailangan concrete evidence that will stand in court. Kung ano inyong nakita at nadinig, yan ang dapat na ikino-complain po natin. At the same time, hindi po tayo susuko. Kahit po nanalo yung kandidato, kinakailangan ituloy. Ang problem po kasi, Sir Christian, dito sa amin sa COMELEC, maaaring sabihin namin, uy, mukhang guilty. Mukha pa lang pong guilty, ha? Kasi ang korte po magsasabing guilty. Problema po, pag pinail na sa korte, una, either nadidismiss dahil sa sinasabi ng korte ay wala naman daw probable cause, or number 2, nagbaback out ang witness. Or number 3, kulang na kulang ang dokumento nung ma-file sa korte. Yan po yung mga kadahilanan kung bakit naman wala halos nakukulong patungkol sa vote buying. Doon naman sa isa ito, para na tayong sirang plaka pag pinag-uusapan to, no? Yung early campaigning, which is ridiculous, no? Kasi technically wala nang early campaigning ngayon. Ano ba yung pwedeng gawin? Tapos meron ba kayo na secure na commitment from our legislators? Talaga mapapanagot yung mga nangangampanya na maaga. Kung hindi po ako nagkakamali, pang-apat po yan sa aking legislative reform agenda nang sinasabi ko kinakailangan, una, ay ma-define natin who is a candidate ng tama. Number 2, kinakailangan mailagay na natin sa batas kung kailan ba talaga kandidatong isang kandidato. Siya ba ay kandidato on the first day of the campaign period, sabi ng kaso ng Peñera versus Comelec, o siya ay kandidato lamang sa mismong kandidato na sa mismong araw ng pagpa-file ng kanyang candidacy. Hindi po ba para sa mga nanonood po at nakikinig, may mali po eh. Bakit may mali? Ibig sabihin, nag-file na ako ng kandidatura ko ngayong October 1 to 7. Ibig sabihin, kandidato pa lang muna ako sa mismong February 9 halimbawa, which is 90 days before the election sa national position, or March 25, which is 45 days before the election. Parang may mali po doon. Hindi po ba dapat pag nag-file ka ng candidacy, meron ka ng intention eh. Kandidato ka na. And therefore, dahil kandidato ka na, lahat ng batas sa election should now be applicable sa iyo. Sabi nga po ng kaso ng Peñera versus Comelec, magsisimula pa lang daw po ang pagiging kandidato mo sa unang araw ng campaign period. Therefore, Sir Christian, mula sa araw ng pagkakapile niyo po ng candidacy hanggang doon sa isang araw bago po yung campaign period, abay, hindi ka pa po kandidato. Mamili ka ng kung magbigay ka ng pera or whatever, magpalabas ka sa dyaryo, TV ng kahit na ano, hindi ka pa kandidato, and therefore, hindi mo kinakailangan mag-report sa COMELEC at wala kang sose na kinakailangan isubmit sa Commission on Elections. So, anong pwedeng gawin? Anong papalitan sa batas? Para napaka-ridiculous yan eh. Kinakailangan po, Sir Christian, kandidato sila on the first day of the campaign period. Yan po ang pinakasimpleng solusyon dyan. Ibig sabihin, Papay kaya sila, baka tamaan yung mga nakaupo ngayon. Pero ang dami po kasi implication din. Kasi Sir Christian, take note, pag sinasabing hindi ka pa kandidato on the first of the campaign period, di lahat po pala ng appointed position na nag-file ng candidacy. Ibig sabihin, hindi pala sila deemed resigned sa kanilang position. Bakit? Kasi hindi pa pala sila kandidato eh. Yung po pala mga nag-file ng kanilang candidacy or nomination sa party list, kahit nag-file na sila ng mga nomination nila, pati po yung mga nominees, ibig sabihin po pala, hindi pa pala sila kandidato dahil sa hindi pa naman po pala start ng campaign period. So, ibig sabihin, wala nang premature campaigning. Yan po yung isang malaking problema. And therefore, isipin niyo po, Sir Christian, sisisihin ng COMELEC, wala namang kwenta ang COMELEC. Hindi naman pala kayo makaporma kasi hindi niyo mapigilan yung mga naglalabasan sa TV. Hindi niyo mapigilan yung mga polyetos na pagkalalaki o yung mga tarpaulin na pagkalalaki. Kasi nga po, hindi pa po sila kandidato. Paano po namin tatanggalin yung mga materials na dapat campaign materials ang tawag, hindi pa nga po campaign kasi nga po hindi pa sila candidates. Tsaka nga baka magamit yung resources ng government kung hindi pa sila considered na kandidato, di ba? Nandun yung danger.
alam naman po natin, Sir Christian, yung katotohanan naman talaga. Hindi ba? At hindi pa nila kinakailangan humingi sa amin na exception. Kasi Yun bakit? nga. Kasi hindi pa naman po sila kandidato. So sir, pag pinalitan yung wording, yung batas, hindi na kailangan sundin yung Peñera. Ay, opo. Dahil sinabi naman po ng Supreme Court sa kaso ng Peñera versus the Commission, ang sabi po ng Supreme Court, kaya lang naman talaga, gaya naman daw nilagay yung Peñera dahil yun ang nakalagay po sa batas. And the only way to cure that, sabi ng Supreme Court, is to amend the law. Sir, may tanong si Hiner Gallardo. Bakit daw matagal i-release yung mga voters ID? Kung totoo man. Tama ba? Matagal ba? Natatagalan ba? Actually po, mukha pong ni-research ko po yan. Pagkapasok po, mukha pong inabandon ng COMELEC yan matagal na. Panahon pa po, Sir Christian, ni Chairman Sixto Brillantes, yung pong voters ID. Matagal na. Opo, at yun nga po, magkikreate muli ako ng TWG kasi gusto ko talaga magkaroon din ng voters ID. Kaya lang po ngayon, ang magiging katanungan natin, may voters ID na, meron pang national ID, baka po mag-conflict yun sa yung dalawang bagay na yan. So at the same time po, Sir Christian, medyo mahal po kasi billions ang aabutin kapag ka nagbigay tayo ng voters ID. Unless, ang isang option na nasa isip ko at nag-aaralan natin mabuti ay magbabayad ang ating mga botante yung gustong kumuha ng voters ID na maganda. Optional, voluntary. Optional po, hindi naman po mandatory. Di ba madidefeat yung purpose ng national ID? Di ba dapat nga consolidated na? Tama po kayo, Sir Christian. Kaya lang po, kinakailangan makipag-MOA rin kami si Sir Christian kahit sa DFA kasi nire-require pa rin po ng DFA po ang ang certification of being a registered voter. Hindi po ba kailangan pa rin sa pagkuha ng passport sa amin pong palagay. Pwede naman pong hindi na kumuha sa amin pwede pong birth certificate lang and yet nire-require pa rin po ng DFA kaya kinakailangan kausapin po namin ng DFA na wag naman po sana na kasi total una po meron na pong national ID. Number 2 naman, pag nagpakita ng birth certificate, hindi po ba ebidensya na yan kung sino yung taong yun? Oo, tsaka buhay siya, no? At saka Sir Christian, parang napaka-unfair naman po. Ibig sabihin po, hindi makakuha ng passport yung mga taong hindi rehistrado. Hindi naman po mandatory magparehistro sa ating bansa o bumoto. Nasa inyo, ito po yung isang karapatan. And therefore, whether you will exercise it or not, it depends upon you. Okay. Sir, finally, alam ko busy kayo. Pasensya na. Pahaba, no? Okay lang po. Ito, alam ko persistent yung questions regarding your credibility. Dito nakikita ko maraming yumayari sa inyo, no? This issue, kindly address this again. Alam ko madalas yung ina-address siya, no? Yung mga talaga hanggang ngayon hindi pa rin lagay ang loob sa inyo bilang COMELEC chairman, lalo ang nag-appoint sa inyo si President Marcos Jr. na dati nyo naging kliyente. So, what do you say to those people doubting your credibility given that track record? Again, Sir Christian, highly respected ko po yung mga nagdududa at valid naman po yung mga pagdududa nila sa akin. Kahit po naman pag tumatugmain nyo yung mga binanggit nyo circumstances, it will only lead to one conclusion. Mukhang bata naman ito na nag-appoint. Mukhang naman talagang hindi siya magiging fair and magiging impartial. Pero ako po in-appoint ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang aking pong kliyente, yung kalabang-kalaban niya. Sinabi naman po niya na hindi niya ako kakilala at the same time, kalabang pa nga niya. Kasi ako po naman ay na-appoint at hindi po ako nag-apply sa posisyon na yon. So ang ibig kong sabihin, maaari naman pong maaari pong may nakita ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit ako na talaga. Number 2 po, nang itinilaga po ako ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Tatandaan po natin, hindi po akong kauna-unahang na-appoint. Halos po, Sir Christian, natatandaan niyo po, yung 2 buwan pong bakante ang posisyon ng chairman ng Commission ng Election. Ibig sabihin po, kung ako po ay priority siguro ng ating Pangulo, o kaya po ako'y gano'ng kamahal na mahal ng ating Pangulo, siguro po di dapat po nauna rin, o kasama rin po ako siguro nakakasabay ng mga naunang na-appoint sa ibang constitutional commission. Bakit po nahuli pa yung commission election? At ito pa po, Sir Christian, hindi po ba, wala nga po akong, hindi po ako nakapag-oath sa ating Pangulo. Wala po akong formal na pagpunta sa kanya at hindi pa po kami, with all due respect, nagkakausap patungkol sa appointment po sa akin. Ibig sabihin, dapat man lang po sana nakapag-courtesy call ko, pero hanggang sa kasalukuyan, wala po. Huwag pong mag-alala. Sige. Go. Sige.
Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil ang lagi ko pong iniisip hindi yung aking personal na interest. Malaki naman din po ang ating nasakripisyo para po sa pwesto na ito. Ang ating po laging tinitingnan sa kasalukuyan at aking paninindigan sa buong termino na naandito ako sa komisyon, ang interes ng sambayanan at lalong-lalo na ang integridad ng institusyon. Ano po ba naman ako kumpara sa pangalan ng Commission ng Election? 82 years na po kami na nag-i-exist dito sa ating bansa na pinaglilingkuran ng bayan at the same time sinisigurado na ang demokrasya ay buhay. Hindi po ako ang isang katulad ko lang ang sisira sa pangalan ng Commission ng Election. So can you say na you're not beholden to the appointing power, in this case President Marcos Jr.? With all due respect po, I am not beholden to anyone except beholden to God and to the country. Hindi ba nagkaroon ng pagkakataon? Sabi niyo hindi niya kayo nakausap nung ini-appoint kayo bilang COMELEC chairman? Never kayo nagkausap? So lumabas lang yung papel. Hindi po talaga. Ito po nabanggit ko na sa isa pong nag-interview sa atin. Ang sinasabi ko nga po ay nalaman ko lang po yung appointment paper ko or appointment ko po mula sa isang kaibigan sa Commission on Appointments. Wala pong tumawag sa akin mula sa palasyo. Wala pong nagsabing ilalabas o maglalabas kami ng appointment paper mo. And I'll be very, very honest sa inyo. Pwede niyo po kong tingnan sa aking mga mata. Hindi po ako nasabihan na ilalabas ang aking appointment. Mm. Eh dito ba so far, ito konting-konti na rin talaga. Kasi ang background nyo, ano yan, di ba? Actually, alam ko, yung ibang mga kasama yung veteranong election lawyers, very happy na kayo na-appoint dyan, no? Pero double-edged yan, no? Di ba? Sinasabi nila, pag dati kang election lawyer, maganda dahil alam na alam niya yung kalakaran sa COMELEC, yung mga sistema sa election, yung problema, etc., pati reforma. At the same time, baka nandun daw yung mga entanglements. So far, nararamdaman niyo na ba entanglements na yun? Mga pakiusap siguro from your former clients? May mga ganun na ba? Nako Sir Christian, hindi lang po pakiusap sa former clients, kahit hindi kliyente, kahit na yung mga ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga tao o kung sino man. Kaya lang po, isa lang basta lagi po ang aking patakaran at yan po yung alam ng buong opisina ko at mga manggagawa ko dito sa opisina. Isa lang po ang aking panuntunan, just always do the right thing. Gawin mo lang kung anong tama, base sa iyong konsensya at ano yung batas, hindi po tayo mawawala. Yan naman po, dahil ako po'y professor ng law, hindi po ako mawawala sa bagay niya. Maaaring magkamali po ako sa interpretasyon ng batas, but that my actions will always be based on law and of course, based on the dictate of my conscience. Ang ibig sabihin po, basta konsensya mo na maayos naman at kahit paano malinis, palagay ko po hindi ka naman magkakamali. At the same time, lagi po, always consult. Hindi naman po pwedeng, in the final analysis, I will have the final say. Tama po yan as the chairman of the COMELEC. But always consult. Ang COMELEC po isang collegial body. Madami rin pong mga magagaling kaming senior staff dito na talagang dito na tumanda sa commission election. Dapat naman po nakikinig din ng isang leader. It should always be a leadership that listens. Hindi a leadership that monopolize decision. Sir, ito final na talaga, no? May nagtatanong. Paano raw bang nakaupo sa mababang kapulungan si Congressman Rodante Marcoleta pagkatapos siyang umatras dun sa kanyang senatorial candidacy? Kasi po, dito po sa atin kasi, sa ating umiiral na batas, at yun nga po yung isang kailangan tingnan din, lalo yung party list law, yung issue po ng substitution. Kasi nga po, basta na-exhaust, ibig sabihin po yung 5 sinabmit sa COMELEC, wala po kasi ako po naman noon ay patapos na noon, di po ba? Mga nominees. Yung 5 pong nominees na sinabmit sa COMELEC, pag po ang lahat ng yan ay either namatay o nag-resign o nawala, ayaw na po nila, siyempre po ang nakalagay sa batas natin, batas po yun, Republic Act 7941, kinakailangan yung mismong organisasyon, party, ay magbigay ng 5 pamalit doon sa ano na yan, sa mismong party list na yan. So nagkataon po sa aking pagkakaalam lamang, nag-resign yung 5 mga miyembro ng party list na yon, and therefore kinakailangan mag-submit ng panibago pong nominees. Nagkataon na si Congressman Marcoleta ay na-submit bilang nominee po ng party list na yan. Tanong, pwede po ba yon? Hindi po ba ang bawal po sa atin, kung hindi po ako nagkakamali, ay yung mismong tumakbo ka, nagkaroon ng eleksyon, bawal kang ma-appoint sa ibang within 1 year. Pero yung pong tumakbo ka, pero hindi pa nag-e-eleksyon, nag-withdraw ka,
wala pong problema kung ikaw ay i-appoint sa isang posisyon o ikaw ay itatalaga bilang isang nominee. Yun po naman yung aking interpretasyon lang. Hindi na po kasi ako na-involve bilang commissioner after doon sa pangyayaring yon. At saka 'di ba yan po yung nangyari before dun sa Duterte Youth na naging controversial? Yan Tama din po po. ba yung nangyari sa kaso ni former Commissioner Rowena Guanzon kaya siya naupo? Tama po ba? Tama po. Kasi po yun po ang kadahilanan na yung po lahat ng 5 nominees po ay mga nag-resign po, and therefore the party list or the organization will have to submit the 5 new nominees po, at nakasama po doon yung dating Commissioner Rowena Guanzon po. Pag ganyan ba pwede bang ayusin yan para hindi naman ma-exploit yung window accorded by the law? Meron ba pwedeng gawin po dyan? Ay, opo, ako po ay nag-a-advocate ng revision din. Hindi lang po may revision ng ating batas patungkol sa party list. Paano kami nag-a-accredit? Sino ba talaga dapat ang marginalized and underrepresented? Paano ba talaga ang computation? Bakit mismo ang Korte Suprema nagbabago sa kanilang desisyon sa pag-compute ng ano pa talaga ang tamang formula? Paano ba talaga i-determine kung sino ang party list organization na nanalo? At napakadaming mga bagay-bagay pa, Sir Christian, patungkol sa party list. Sana po ay maisusog natin yung pong pagbabago dyan po sa party list system. Okay. COMELEC Chairman, sorry. George Garcia, maraming salamat po. Again, congratulations on your confirmation at pasensya na po at ginabi kayo. Alam ko Nako, napakahaba ng araw nyo. anytime po, Sir Christian, alam niyo po, ang importante, laging na ipapaliwanag ng Commission on Election ang aming ginagawa sa ating mga mamamayan. Okay. Maraming salamat, sir. Good evening po sa inyo. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.